ng mga nurses natin, si Ma'am Eleanor. Good morning, Ma'am Christian at Doris po sa DZMM. Good morning. Magandang umaga, Ma'am Doris and Sir Christian. Opo, Thank you po. Opo, ma'am. Kamusta naman ang Monday mo, Oo nga. ma'am? Katulad pa rin ng dati para sa maraming nurse na kailangan magtrabaho, extended Ay, work tama. hours. Oo. Subalit walang dagdag na increase sa sahod at yung inaasahan sanang budget na magbibigay ng additional increase at dagdag na posisyon para sa mga nurses, na-veto pa ng ating presidente. Kaya talagang gutom pa rin at ang mga nurses patuloy pa rin itinutulak papunta sa ibang bansa. Oh, pero ma'am, kapit lang po tayo ha. Siyempre gugustuhin natin, Yes. ako lalo, no, na kailangan ko ng mga nurse, gugustuhin namin na andi dito pa rin kayo, Oo. ma'am. Pero yun na nga Oo. lang, kapit lang, kapit. Opo. Oo. Kamusta ang coordination niyo, ma'am, sa DOH? Paano po niyo inilalatag sa kanila yung hiling nga po ninyo at pangangailangan Oo po sa nga. dagdag sahod? Kailangan talaga silang pukpukin at kalampagin na ginagawa naman namin, ano? Kaya nga talagang dismayado kami sa pamumuno ng DOH kasi imbis na sila ang silbing gabay at steward ng mga nurses, hindi nila talaga binibigyan ng atensyon yung panawagan para sa nakabubuhay na sahod, Opo. dagdag plantilya para sa mga pampublikong ospital, at yun pang mga kondisyon paggawa, extended work hours, heavy workload. Matagal na naming kinakampanya ang mga yan, subalit wala pa rin kaming Opo. nakikitang sagot mula sa ating Opo. pamahalaan. Sa ngayon po ba, Ma'am Eleanor, ano po ba ang rate sa sahod ng mga nurses natin? At ano po yung, para po sa inyo, ay nakabubuhay na sahod po para sa mga nurses natin? Para magkaroon ng disente naman na pamumuhay. Noong 2020 pa namin pinapanawagan yung 50,000 entry salary for all nurses, regardless kung nasa gobyerno sila o nasa pribado sila. Subalit 2026 na, nakapako pa rin sa ang mga nurses natin sa pribado, pa rin, nasa minimum wage pa rin. At yung sa government hospitals naman, salary grade 15 or sa ngayon equivalent na sa mga 42,000, ano. Pero gayon pa man, hindi lahat ng mga nurses sa pampublikong sektor ay nakakatanggap ng salary grade 15, lalong-lalong na yung mga nasa LGUs at maliliit na municipality. Dahilan sa wala daw sapat na pondo yung mga local government, no? Oo. Pero ang sabi namin, responsibilidad ng ating pamahalaan, lalo na ng DOH, na ibigay para sa lahat ang nararapat. Kasi regardless kung nasa LGU sila o nasa DOH hospital sila, yung mga hindi pa rin nakaka-access, wala pa rin nakukuhang libreng serbisyo, ang dapat na bigyan atensyon. Kaya talagang yung mga nurses natin, ayun, Opo. either aalis sila papunta sa ibang bansa o hindi na lang sila magpa-practice dahilan sa wala namang fair compensation for them. Oo. Hindi natin masisisi din yung iba kasi lalo na iba-iba tayo ng pangangailangan, hindi ba? Kung hindi na fulfill dito, talagang maghahanap ng ibang opportunity. O wag po kayo mag-alala, ma'am. Ito pong si Christian Yusores ay laging kasama po ng Pangulong Marcos. Subukan natin ibulong. Mag-ibubulong na lang po ni Christian. Yaman din lamang Christian, di ba? Kahapon ba nung isang araw, ang statement ng Pangulong Marcos nung siya ay pumunta sa Naga. Nakakadisbayan naman po ang ating Pangulo. Ay, hindi po. Hindi pa po yan. Huwag muna tayong pumunta dyan. Ang tapusin ko lang yung sinasabi ko, yung pumunta siya sa Naga, bumisita kay Leni Robredo, sinabi niya,
hindi ito politika, serbisyo muna. So pagka ganyan po serbisyo, sa alang-alang po natin kay Christian Yusores Bakit ako? na maibulong po, na maibulong. Subukan lang natin. Opo. And Subukan. we look forward din, Ma'am Eleanor, na sa patuloy nating pagkalampag at panawagan, sana maramdaman po ng ating mga nurses. Opo. Ma-shift lang ako ng quickly, Ma'am Eleanor. Magtatanong lang din kami ng payo po, no, at tamang gabay po mula sa inyo po sa mga nurses natin. Kasi may nagva-viral na video ngayon, partner, at Ma'am Eleanor, I don't know if nakita niyo na po yun. Opo, na sa video kasi, yung nurse, meron siyang kinukuhanan ng blood pressure na pasyente, pero imbis na yung pasyente ang nakaupo, si nurse yung nakaupo. Correct. Si pasyente ay nakatayo. Tama ba ang ganong Ay, hindi, practice? teka muna, bago Pero lahat. ano kasi, ma'am, pero wait lang, ma'am. Oo. Pakipaliwanag mo muna, Yes, oo. Christian, paano yung video na yan? Oo, pero ito naman ay hindi sa Pilipinas. Yung- Oo, sabi yun ng na nga. uploader. Dito Yun sa na nga. Pilipinas. Yun na nga. At nakuha lang ito din sa social media. Pero yung ganong nakunan sa video, ma'am. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Tama ba yung ganong Hindi. practice? Hindi. Mm-mm. Wala pa naman kami nakukuhang ganyang report mula sa ating nurses on the ground. Opo. Mas pang-overwork sila. Mas madami ang pasyente nila, kaya paminsan talaga hindi nila mapigilang maging medyo nakasimangot or hindi nakangiti kasi nga hindi nila maibigay yung tamang kalidad at tamang oras ng serbisyo para So bukod po bawat dyan, pasyente. ma'am, ibig mo bang sabihin, hindi ginagawa yung ganyan na kukuha ng BP, nakatayo ang pasyente? Hindi dapat. Aha. Po. So kung ang pasyente po ay pupunta ng ospital at sasamahan po ng nurse sa procedure, particularly sa pagkuha ng BP, paano po dapat, ano po dapat i-expect ng isang pasyente? Ano po ang tamang procedure? Basically, dapat nakaupo, medyo relax yung pasyente. Kung pagod, pagpapahingahin mo muna. Kung sa unang kuha ng BP, mataas, malamang pwedeng pagod siya sa pagpapahingahin. Opo. After 30 minutes, kukuha na naman siya ng BP until ma-establish mo kung ano ba yung tunay niyang BP. So, sa palagay namin, ang ating mga nurses sa Pilipinas ay parang automatic na ganyan ang dapat na sistema ng pagkuha ng vital signs. At least po para lang alam ng mga naikinig sa atin kung ano ang tamang procedure. Tama, Ma'am okay. Eleanor, maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat Thank you po. rin po. Thank you po. Sa susunod ulit. Till next time po.